Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon kung paano natin maiiwasang mahawahan ng mga kasamaan ng sanlibutan ito. Napag-aralan po natin sa nakaraan na tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi dapat magsiayon sa sanlibutan ito sapagkat hindi na tayo taga-sanlibutan. Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, dinala tayo sa kaharian ng anak ng Diyos o sa Iglesia ni Cristo na kung saan naroon ang ating katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya dapat tayong mamuhay sa kabanalan sa lahat ng panahon ng ating buhay. Subalit, narito pa tayo sa mundo, narito pa tayo sa daigdig, na ang daigdig na ito ay nasa kapangyarihan ng kadiliman. Paano tayo makaiiwas na mahawahan ng kasamaan ng sanlibutan ito? Dumako na tayo sa unang bilang, mga kapatid. Ano ang dapat iwasang gawin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang hindi mahawahan ng kasamaan ng sanlibutan ito? Basahin natin ang sagot. Huwag lumakad sa payo ng masama, ni tumayuman sa daan ng mga makasalanan, ni maupo man sa upuan ng mga manglilibak o mapanglait o mapanghamak. Sa kasunod na bilang, bakit hindi tayo dapat lumakad sa payo ng masama, tumayo sa daan ng mga makasalanan, o maupo sa upuan ng mga manglilibak? Anong masamang ibubunga sa atin kung makikisama, makikipagkaibigan tayo sa mga taong masasama, makasalanan, at manlilibak? Ang sagot, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Anong masisira pagka ang isang kabataan ay nakisama o nakipagkaibigan sa masamang kasama? Masisira ang magandang ugali o magandang asal. Anong katumbas kung masira ang magandang asal o ugali ng isang iglesia ni Kristo? Ang katumbas nun ay nadaya na siya ng dyablo. Sa pangatlong bilang, mga kapatid, kanino pa tayo dapat umiwas na makisama o makipagkaibigan at ano ang dahilan? Ang sagot, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka matuto ka ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo, pain o bitag sa iyong kaluluwa. Sa kasunod na bilang, kanino pa tayo hindi dapat makisama o makipagkaibigan sapagkat sila man ay may masamang impluensya rin? Ang sagot, dapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manlulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. Kaya kahit pa kapatid sa iglesia, subalit kung gumagawa naman ng masama o nabubuhay sa kasalanan, dapat tayong umiwas sa kanila. Sa kasunod na bilang, ano ang lalong malaking kasamaan ng pakikisama o pakikipagkaibigan sa mga taong masama o mangmang at mahawahan nila? Ang sagot, lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara o mapapahamak. Sa kasunod na bilang, ano ang tiyak na mangyayari sa masama?
at sa mga maiimpluwensyahan o mahahawahan ng kasamaan nila. Ang sagot, basahin natin. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakayapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalon niya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakayapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya kapag ka tayo ay naimpluwensyahan, nahawahan ng masama, at kapag ka tayo ay gumagawa na ng kasamaan, ay hindi tayo maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa kasunod na bilang, ano ang dapat nating gawin upang hindi tayo madaya, hindi tayo maipahamak ng dyablo at ng kanyang mga kinakasangkapan? Ang sagot, basahin natin. Umanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatunga at aali-aligid at humahanap ng masisila niya. Sa kasunod na bilang, ano higit sa lahat na dapat nating gawin upang huwag tayong mahulog sa tukso at sa paggawa ng anumang uri ng kasamaan? Ang sagot, basahin natin. Sinabi ng Panginoong Kristo, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig datapwat, mahina ang laman. Kaya napakahalaga na tayo ay mapanalanginin. Yan ay isang mabisang kasangkapan para huwag tayong madaig ng tukso, huwag tayong makagawa ng kasalanan. Sa kasunod na bilang, sa inyong kabataan, paano ninyo mahihikayat ang inyong mga kaibigan, lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya, na gumawa ng mabuti? Ang sagot, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Pagka sinabing uliran, magandang halimbawa. Magandang halimbawa saan? Sa pananampalataya, sa pagsasalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Paano natin magagawa na maging mabuting huwaran tayo o uliran sa iba, lalo na sa mga kakapatid natin sa pananampalataya? Gagawin natin yan sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng utos nino ng Diyos. Kaya tandaan natin na tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang ilaw ng sanlibutan. Matutupad natin ang pagiging ilaw kung gagawa tayo ng mabuti. Ang mabuti ay ang salita ng Diyos. Kaya kapag patuloy tayong sumusunod sa mga kalooban ng Diyos, nagagampanan natin ang pagiging ilaw. Maging uliran tayo, mabuting halimbawa sa pagsasalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Gawin natin ang lahat ng mga bagay sa ikaluluwalhati ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, yan ang ating leksyon, at bago tayo muling manalangin, basahin natin ang paksa.
kung paano natin maiiwasang mahawahan ng mga kasamaan ng sanlibutan ito. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po. Ipinahintulot mo na kami muling sumambat magpuri sa iyo. Nawa po kami nakapagdulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Muli naming hinihiling, Ama, huwag masayang ang iyong mga salita na itinuturo sa amin. Ama, kilusin mong palagi ang aming puso, ang aming kaisipan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Patuloy mong kasangkapanin ang mga magulang, maakay ang kanilang buong sambahayan sa pagsunod sa iyong mga kalooban, sapagkat nananalig kami sa pamamagitan ng aming katapatan ng pagsunod sa iyong mga kautusan. Pagpapalain mo kami, papatnubayan mo kami hanggang sa marating namin ang pangakong kaligtasan. Panginoong Yesus, pakipamagitan po sa Ama ang aming mga dalangin. Lagi mo kaming tulungan sa aming mga paglapit, sa aming mga pagtawag sa ating Ama. May pagkaloob sa amin ang aming kahilingan. Nananalig kami, Ama. Dininig mo po ang aming dalangin, tinanggap mo ang aming mga pagsamba. Hinihiling po namin ang lahat, kalakip ang iyong basbas sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.